Tingnan mo. Yung mga artista talaga, sobrang open. Yung assistant, sa bahay pa nagtatrabaho. Di takot na maagaw yung asawa. Ano, PA alam MO. Yung assistant na misis, dati tinatawag na abay. Parang kasambahay na kasama sa pag-asawa. Parang kanin na nasa plato na. Pero, mukhang seryoso naman yung asawa niya. Pintor PA naman. Dahil mukhang ganon. Pero sabi nga, sa tubig palaging dumadaan. Sino ba makakatiis niyan? Hintayin na lang natin ang susunod na kabanata. Oy, Prof. Sue. Xiao Yue, may lakad ako mamayang gabi. Pakisamahan mo si Laoli sa pagkain. CJ, Xiao Yu, ang galing mo. Pero sa sining, walang standard. Marami, habang buhay na assistant, di umangat. kakagraduate ko lang. Normal lang na walang opportunity. Ang tangga montag. Nandiyan na sa harap mo ang isang malaking pagkakataon. Dai ka PA kumilos. Ano ibig mong sabihin? Boss mo, si Prof. Sue, dati rin maliit na assistant. Nung napangasawa niya ang isang master sa Chinese studies, bigla siyang sumikat. Pero di ba, sabi nila, masama relasyon nila pagkatapos ikasal. 10 taon na, hiwalay na sila ng tulugan. Ano ba talaga gusto mong sabihin? Bilang kaibigan, isang maayos na palala. Kung gusto mong maging successful, di sapat ang talento. Kailangan mo rin ng tulong ng may impluensya. Ganito talaga ang lipunan. Gusto mong makuha ang ganito karami. Dapat magbigay ka rin ng ganito karami. Xiao Yu, ikaw ba yan? Ye Li. Ito yung peach na binili ko, ang sariwa. Tikman niyo po. Ano po? Kanina ko pa hinugasan yan. Wala. Pasensya na, kanina kasi pawisan ako sa labas, kaya pag-uwi. Nagpalit agad ako ng damit. Kung ayaw niyo po, papalitan ko na lang ulit. Huwag na. Bagay sa'yo yung suot mo, ang ganda. Talaga po. Basta nagustuhan niyo po. Kain na tayo ng peach. Ihili, ayos lang po ba kayo? Aalis ako sandali. Aalis po kayo. May nakausap akong kaibigan. Kakain po ba kayo dito? Sabi ni Atme, di siya uwi. Di siya uwi. Ako'y uwi na. Ingat ka sa bayahe. hahaha kayong dalawa. Halika, upo tayo. Tulong Montag nga ako sa kanya. Ano NG problema? Naiinggit ka? Humanap ka rin. Ang lalaki, hanggang kamatayan ay bata pa rin. Di ba, Laoli? Ano NG inisip Montag?
Die Montag PA Alarm? Ingnan mo sila Oli, may kinang ang mga mata. May pangalawang pag-ibig na naman siguro. Zeno? Sabihin mo nga. Kayo naman, halos 100 taon na ang edad ninyong dalawa. Bakit ganyan pa rin kayo? Mali, yan. Ang mga dalagita ngayon, gusto nila ng tito, matur at maasahan. Hahaha, tama. Huwag mo kaming tingnan, matatanda na kami. Pero buhay pa rin ang sigla. Di biya? Sige, sabihin mo na. Kanino ka interesado? Wala yan. Huwag kayong mag-invento. Ay naku, huwag kang magkunwari. Sa ganitong bagay, agad makikita ng lalaki. Ilang taon na kitang kilala. Laging sekreto. Sabihin mo na, tutulungan ka naming mag-isip. Oo nga. Wala talaga. Ay naku, huwag na, di ba? Halos 10 taon na kayong di nagkakasama ni Sumi. Di ako naniniwalang kaya mo yan. Alarm Montag PA yan? Tama na. Pag-uusapan pa ba ninyo ang importante? Haha, may iniisip ang kapatid mo. Siyempre naman. Yung mga iniisip ninyong lalaki, nakasulat sa mukha ninyo. Hahaha, tulungan mo siya. Ano ito? Dinala ng kaibigan ko mula sa abroad. Pag ginamit mo ito, babalik ka sa pagiging 18. Uhaha. Di ko kailangan. Tama na, huwag kang magkunwari. Pareho tayong lalaki. Iwalang tiwala ito. Pagkatapos, lalakas ka ulit. Hahaha. Hoy, huwag kang alis. Kayo naman. Guro Lee, nakauwi na po kayo. Handa na ang pagkain, kain na tayo. Ah, si Jay. Guro Lee, ito ay espesyal kong nilutong sabaw ng bato. Tikman mo, mabuti ito sa katawan. Susubukan ko nga. Sa edad kong ito, kailangan na talagang magpalakas. Ano nang sinasabi mo? Para sa akin, wala ka pang 30. Ang tamis ng dila mo. Sana ganun ka bata ako. Di ako nagsisinungaling. Noong una kitang makita, para kang anak ni Ate Mi sa edad. Hahaha. Ang galing mo hindi lang sa pagluluto, pati sa pagsasalita. Kung magiging assistant ka lang, sayang ang talento mo. Kung hindi ako naging assistant, paano ko makikilala? Si Gilly na napakabata, may talento at responsable. Napakagaling mong lalaki. Kung hindi ka pakasal, gusto ko sana. Pasensya na, Gilly. Mabilis lang talaga ang dila ko. Huwag mo sanang isipin ang sinabi ko. Si Yao Yu, noong bata pa ako, abala sa trabaho. Wala akong anak kaya kapag nakikita kita, parang nakikita ko ang anak kong babae. Huwag kang mahiya. Gawin mo ang gusto mo. Masaya ako sa sinabi mo, pero hindi ko gusto na ituring mo akong anak. Mas mabuti siguro. Ituring mo na lang akong kapatid na babae na medyo pasaway. At hindi pa ganap na mature. Kung ituturing kitang kapatid pagkalat nito, akalain ng iba may masamang balak ako sa'yo. Ay naku, anong masamang balak? Kung gusto mo, maraming babae sa labas ang gustong maging. Ikaw, ganito rin ba ang iniisip mo?
Ako. Easily, ayos ka lang ba? Mas okay na ako. Salamat, Xiao Yu. Parang wala kang gana kumain itong mga nakaraang araw. Baka pagod lang ako sa trabaho. Masadyahan na lang kita. Sige na. Teka, umupo ka. Masarap 'di ba? May pinag-aralan ako dito, profesional. Ngayon, gusto ng mga dalaga sa mga tito. Mature, responsible, at maasahan. Si Xiao Yu, gusto rin kaya niya ng mas matanda. Ang sarap. Xiao Yu. Salamat sa pagod. Ano ang gusto mo? Kinikilala mo ako bilang iyong kapatid na babae. Dapat lang na mag-message ako para sa'yo. Hahaha. Xiao Yu, bihira na lang ngayon ang babaeng kagaya mo. Na magaling at maalaga. Paano naman naging ganon? Si Ate May, ganyan din naman siya. Si Atmi, sa labas mabait siya. Pero sa totoo lang, dominanteng babae siya. Kung hindi kami magkakaganito kami. Ay, huwag na natin pag-usapan ito. Huwag naman, Yeli. Gusto ko pakinggan ang mga kwento mo. Kwento mo naman sa akin. Usapin na lang natin tungkol sa'yo. Sa edad mo. Kahit hindi pa kasal, dapat may boyfriend ka na. Ako, kahit kamay, hindi pa nahawakan. Paano posible? Gaya mo, napakagaling mong babae. Paano walang boyfriend? Ngayong panahon, sino ang magkakagusto sa mga probinsyanang tulad namin? Baka naman, Guru Lee, pwede mo akong ipakilala sa isa. Sige, anong gusto mo? Gusto ko ng katulad mo. Ibig kong sabihin, kung may pagpipilian, gusto ko ng taong katulad mo. Ang tulad ko, hindi bagay sa'yo. Edad pa lang, malayo na. Ano naman kung matanda? Gusto ko talaga ng mas matanda. Bakit? Maaga namatay ang tatay ko, kaya simula bata pa ako, gusto ko na ng mga mas mature at responsable. Saka, mas maalaga ang mas matanda. Kung makakahanap ako ng lalaking katulad mo, parang nakatanggap ako ng kayamanan. Ahahaha, nakakatawa hahaha. Ito. Gamot ba? Food supplement. Pangpalakas ng katawan. Food supplement. Ano ang epekto niyan? Para sa pagpapabilis ng daloy ng dugo. Xiao Yu, pagod na ako. Uwi na muna ako at magpapahinga. Xiao Yu, Guru Lee, uminom ka ng gatas bago matulog. Mabuti yan sa katawan. CJ.
Hindi na kita istorbohin. Magandang gabi, magandang panaginip. CJ, Sino yan? Si Ate May ba yan? Nakauwi na? hi hindi. Guro Lee, bakit kagising sa ganitong oras? Nanaginip ka ba ng masama? Nauuhaw ako. Lumabas ako para uminom ng tubig. Hintayin mo na lang, lalabas ako't igib para sa'yo. Huwag na. Gusto ko ng katulad mo. Kung hindi ka kasal, muntik na ako. Kite, anong masamang balak yan? Kung papayag ka, maraming babae sa labas ang gustong gusto. Hindi pwede, hindi ko ito magagawa. Pero hindi ko na talaga kaya. Anong sinisigaw mo? Gabi-gabi, hindi ka natutulog, pumasok ka sa kwarto ko, hindi ba ako matatakot? Anong meron? Ano ba? Mahal. Pwede ba tayong magkatabi matulog ngayong gabi? Ilang taon na tayong magkahiwalay, bakit bigla-bigla mo na lang gustong magkatabi ulit? Magkatabi ulit tayong matulog. Halos 50 na ako, pero lalaki pa rin naman ako, Lee. Wala akong gana, Lee. Umuwi ka na sa kwarto mo. Ako. Pagod na ako. Umalis ka na, ngayon na. CJ. Sir Lee, COU. Sir Lee, ang init ng kamay mo. May lagnat ako. Tulungan mo ako, COU.
Sa loob ng 10 taon, wala talagang interes sili sa akin. Bakit nayon biglang? Si Aoyue, magbihis ka agad pagkatapos maligo para hindi ka magkasakit. Salamat, Sir Lee. Ano NG ginagawa ninyo? Itsumi. Ang lakas pa rin pala ng loob mo, Lee. Huwag kang mag-alala, Sumi. Baka magkasakit si Xiaoyu. Kukuha lang ako ng damit para sa kanya. Ang bait mo naman. Ate Sumi, kami lang po. Wala kang kinalaman dito, Xiaoyu. Lumabas ka muna. CJ. Ang galing mo talaga, Lee. Matanda na pero parang binata pa rin. Parang noong tayo pa. Ano ba ng problema mo, Sumi? Ikaw ang may problema, hindi ako. Huwag kang mag-istorbo. Hindi ko kayang pakialaman ang mga gawain ng isang propesor na tulad mo. Pero huwag mong kalimutan, hindi pa tayo diborsyado. Mag-ingat ka sa sarili mo. Baliw ka. Xiaoyu. Magandang umaga, Ate May. Ano ng problema? Huwag kang magsuot ng ganyan sa bahay. Magpapalit ako pagkatapos ng yoga. Wala akong pakialam kung yoga o ano paman ang ginagawa mo. Huwag kang magsuot ng ganyan. Ah, CJ. Pinoprotektahan kita, Xiaoyu. Pinoprotektahan ko rin ang sarili ko. Magandang umaga, Xiaoyu. Magandang umaga, Sir Lee. Pasensya na, hindi ko alam na nasa bahay kayo. Magpapalit na ako agad. Ayos lang yan, huwag kang mag-alala. Ginang Lee. Sino po ang ginuguhit ninyo? Wala, random drawing lang. Yun. Ano po? Ginang Lee, pwede po bang makahiram ng konting pera? Hiram ng pera. Alam kong sobra ito, pero gusto kong bumili ng 2 damit. Bakit ka bibili ng damit? May mga damit akong hindi pwedeng isuot. Bakit hindi pwede? Ito ay hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Basta, pwede po bang makahiram? Ako, pwede akong maging modelo ninyo. Magmodelo. Tingnan ninyo, pwede ba ako? Alalahanin mo na lang ang sarili mo. Xiaoyu, si Sumi ba? Ang may sabi sa'yo. Wala po.
Matanda na yang babaeng yan, puro kalaswaan ang iniisip. Huwag po kayong magkamisip. Wala pong sinabi si Ate May, ako lang po ito. Tama na. Xiao Yu, huwag kang magkamisip, hindi ikaw ang sinasabi ko. Hindi na ako hiram. Huwag. Xiao Yu, tingnan mo. Sapat na ba itong pera? Hindi naman po ganoon karami. 200 lang po. Bibili na lang ako sa Chang's. Huwag. Dapat sabihin ko sa'yo, yung mga damit sa Changji. Hindi sigurado ang pinanggalingan. Ang sensitive ng balat mo. Paano kung mag-allergy ka? Pero sanay na po ako. Hindi sa boutique ka dapat bumili. Huwag mong isipin ang pera. Ako ang gagastos, ikaw ang bibili. Paano naman pong pwede yon? Ano? Kahapon kuya ang tawag mo sa akin, ngayon ayaw mo nang makinig. Salamat po, Ginang Lee. Huwag ka nang maglakad, isasakay kita. Parang hindi po tama. Anong hindi tama? Parang ang busy ninyo po, baka makaabala. Wala namang modelo, anong gagawin ko? Tara na. Tingnan niyo. Young assistant. Si Professor Su, nag-imbita ng lobo sa bahay. Sabi ng gaba, isang magandang dilag, palaging nakikita. Sino ang makakatiis niyan? Tawagan kaya natin si Professor Su? Tara na. Subukan ko na lang. CJ, Dito. Sir, tapos nang magbihis ang misis mo. Lalabas na siya. Tignan Montag mamaya. hindi. Hindi ko asawa yan. Ang ganda, di ba? Sabi ko na eh. Kapag suot mo to, siguradong mabibilib ang mister mo. Hindi kami mag-asawa. Hindi pa kasal. Magkasintahan. Naku, gets ka o. Hindi talaga. Sir, tignan Montag naman ang girlfriend Montag. Bagay ba sa kanya to? Maganda. Ipapak na ba natin? Hindi pwede. Ang mahal nito, hindi ko kailangan. Naku. Sabi nga, ang damit ang nagpapaganda sa tao. Pihikan din ang damit na to. Tingnan mo, ang ganda-ganda mo. Ikaw ang nagbibigay karangalan sa damit na to. Hahaha. Tama ka. Huwag nang ipak. Suotin mo na lang. Siege, Sir. Ang galing ng taste mo. Teacher Lai, Nga pala, huwag mo akong tawagin Teacher Lee sa labas. Baka magkamali ng akala ang mga tao. Kuya Lee, Sir. Ingat. Hindi magkasintahan, hindi rin mag-asawa. Ano kaya sila? salamat Kuya Lee. Anong salamat? Modelo mo naman ako. Di ako na lang ang exclusive model mo palagi. Hello, Ma. Sus Mario Josep. Nahihiya na ako sa'yo. Ano? Uwi na ako agad. Anong nangyari, Xiao Yu? Na-aksidente ang kuya ko sa trabaho. Sinabihan ako ni Man na umuwi na. Di umuwi ka na. Sasakay na lang ako ng taxi. Anong taxi? Ihatid kita. Pero, Anong pero? Ang pamilya ang pinakamahalaga. Tara na. Nandito na tayo. mauna na ako. Bakit hindi pa siya umuwi? Ma, yung kuya ko kasi. Kuya, hinimatay ka ba sa paa? Kung hindi ko yun sinabi,
babalik ka ba talaga? Nanay, niloko niyo ako. Anong loko-loko? Kung hindi ko yung ginawa, babalik ka ba? Bakit mo ako pinauwi? Xiao Yue, pinatawag kita para sabihin. May gusto sa'yo, gusto kang pakasalan. Pakasalan? Xiao Yue, matanda ka na, dapat ka nang mag-asawa. Kuya, 20 lang ako. 20 na maliit pa? Yung kapitbahay natin nakapareho mo ng edad. Marunong nang bumili ng toyo ang anak. Wala kang magagawa, malapit na silang dumating. Nanay, bakit mo to ginawa? Ako. Ano ka? Xiaoyu, pasay kabubuti mo to. Tingnan Montag. Maghapon kang nagpipinta, wala namang patutunguhan. Walang pera, walang nakakakita, ang hirap-hirap. Mas mabuti pang, Mag-asawa ka na lang. Ayoko mag-asawa. Bakit ayaw Montag? Ako. May boyfriend na ako. Kailan pa yan nangyari? Kanina lang, sa lungsod ko nakilala. Anong trabaho niya? Ilang taon na? May bahay ba? May sasakyan ba? Magkano kita niya? Ito. May bahay at sasakyan tapos malaki ang kita. Xiaoyu, yang lalaki biya yun. Na may kotse sa baba? Ano? Kotse. Aray, Tingnan Montag. Yun yon. Sige na, salubungin natin, bilis. hi, itong nanay ko. Ano? Hindi yan boyfriend mo? Boyfriend ko yan. Bakit mo kami hinaharang? Sandali. Aray, ang ibig kong sabihin, first time niyang pumunta dito. Hindi bagay na kayong dalawa ang lalabas para salubungin siya. Ako na lang ang lalabas. Tama ka. Yang anak ka. Bakit Montag siya? Iniwan sa labas? Sunduin Montag na. Oo nga, bilis, sunduin Montag na. Xiao Yu, okay lang ba kuya mo? Okay na, okay na. Mabuti naman kung okay ka. Dito ka ba? O, Ginoong Lee. Pwede bang makiusap, tulungan mo ako? ano yun? Yun nga eh. Magpanggap ka bilang boyfriend ko. Ano? Magpanggap bilang boyfriend mo? Huwag kang matulala. Hoy yun, es ating Montag si Xiao Yue. Nagsisinungaling kaya sa atin? Paano naman, kakalabas lang sa lungsod? May boyfriend na agad? Pwede rin mangyari. Malamang niloloko tayo ng demonitang to. Anong gagawin natin? Ganito na lang. Pagdating niya, huwag natin siyang paalisin. Ngayong gabi, papagsamahin natin sila ni Xiao Yu sa isang kwarto. Pagkatapos ng gabi, hinin na natin agad ang bigay kaya. Tama. Yung may kotse, siguradong mayaman. Mas magiging bukal sa kamay kaysa kay kapitbahay na lawang. Ma, kuya. Ito ang boyfriend ko, si Laoli. Laoli? Tita. Kuya, Demonuita ka. Anong ginagawa mo? Bakit ang tanda ng hinanap mo? Mas matanda pa sa akin, nakakahiya. Ma, bakit mo pinapakialaman ang edad? Tagalungsod naman siya. Ang laki ng kita niyan. Si Xiao Yu naman. Hindi naman siya di bata. Tama kan ga. Laoli. Anong Laoli? Xiaoli. 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 Anak, bakit ka nakatayo? Magluto ka na ng masasarap na ulam. Ngayong gabi. Sabayan mo ng inuman si Xiaoli. Bilisan mo. huwag na po kayong mag-abala. Naku, hindi pwedeng hindi maghandang mabuti ang bisita. Lalo na't ikaw ang boyfriend ni Xiao Yu. Ama, Dibya, Hintayin Montag. Tara, tagay. Hindi ako ano. Sige, halika. Xiaoli, kumain ka ng maraming ulam. Tara. CJ, Kumain ka ng marami. Kuya, wag mo na siyang painumin. Sige na, huwag kang makialam. Okay lang yan. Uminom lang siya ng marami. Naku, okay lang yan. Inumin natin. hindi na ako makapag-inom pa. Kung inom pa ako, hindi ako makakauwi. Uvizan? Nakainom ako ng alak, paano ako magmamaniho? Ma, kumuha ng kumot at dalhin sa kwarto ni Little Yu. Papatulugin natin silang dalawa doon. Ha? Magkasama?
Oo naman, ano bang problema diyan? Parang hindi naman tama, sobrang bilis naman yata. Wala namang masama diyan. Ikakasal na rin naman kayo, di ba? Maaga o huli mangyayari din naman yan di ba ma? Oo, tama. Little you, bakit hindi ka magpaliwanag? Magpaliwanag? Anong ipapaliwanag? Baka naman, hindi kayo. Strich, hindi na Kiyova? O nagjojowa kami. Nagjojowa nga kami. Kung nagjijowa naman kayo, anong problema kung magkasama kayong matulog sa isang kwarto? Tama na siya. Auntie, Okay ma, maya-maya ay dadalhin ko na si Oldly sa kwarto namin. Siege. Halika, inumin natin. Kumain ka, damihan mo lang ng kain. Dahan-dahan lang. Ma! Gabi na naman, pumunta ka na lang muna sa kwarto mo at magpahinga. Kami naman, magpapahinga na rin kami maya-maya. Pahinga na kayo ng maaga. little you. Ito, Ako na lang ang maglalagay ng banig sa sahig. Mauna ka na pong matulog, Guro Lee. hindi na, huwag na. Ako na lang ang maglalagay ng banig sa sahig, ikaw na lang matulog sa kama. Pakiramdam ko kasi may parang hindi tama dito. Bakit hindi ka gumawa ng dahilan para pumunta doon at tingnan? Ako gagawa ng dahilan? Pupunta akong gayon na. Sino yan? Ako ito. Ma, bakit ka pumunta dito ng ganito na gabi? Nagdala ako ng prutas para sa inyo. Hindi na po kailangan talaga. Little you, ano bang sinasabi mong kalokohan? Nakainom si Little Lee ng alak. Kailangan niyang kumain ng prutas. Bukasan mo na ang pinto. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, ako na lang ang papasok dito. Yan, tulong Oldly, bilis-bilis. Ma, Nagdala ako ng prutas para sa inyo. o sige, salamat po. Little Yui, bakit may unan sa sahig? Nako, abala lang ako sa pag-aayos ng kumot at nakalimutan ko na ang unan. Ina, kasi ako, sanay akong matulog na nakasandal sa. Gising nili tuwing natutulog. Ganong bea. Hay, ina, ano ba yung ginagawa mo? Mainit kasi masyado ngayon, para mapalamig lang. Aray, Kayo rin, matulog na kayo maaga. pasensya na po talaga Guro Lee, patawad po ako. Wala lang you, tingnan mo. Hindi na pwede matulog dito sa sahig, bakit hindi ikaw na lang matulog sa kama? Ako na lang doon sa saguan sa kotse matulog. Hindi pwede. Naghihinala na yata ang aking ina, kung hindi bakit niya gagawin ito. Pumunta sa kwarto ng ganitong oras ng gabi at binasa pa. Ang sahig ng ganito, Ano ba yon ang gagawin natin? ikaw na lang po matulog muna, uupo lang ako sa sulok ng kama buong gabi. Kung hindi ka matutulog, hihina lang ang iyong katawan bukas. Bakit hindi ikaw na matulog, ako na lang upo dito buong gabi? Hindi, ikaw po naman nag-drive ng buong araw. Sigurado pagod na pagod ka na kung hindi ka matutulog. Ihina talaga ang iyong katawan. Yue, bakit hindi ganito na lang tayong dalawa ngayong gabi? Magkasundo na lang ng isang gabi. Hindi ako magsasamantala sa sitwasyon, pangako. CJ, Guro Lee, nilalamig ka ba? Wala. Bakit ba naman nanginginig ka ng paulit-ulit? Ako nakainom ako ng alak. Hindi ka ba komportable dito? Kung hindi ka komportable, babangon na lang ako.
Hindi ako komportable ako. Yue, huwag kang mag-isip ng masama, ako. Gusto ko lang patayin ang ilaw. Ah, papatayin ang ilaw. Ako na lang pupunta patayin. Yue. Anong nangyayari? Nandito ka ba, Yue? Anong nangyayari? Bakit pareho silang naka-off ng cellphone? Guroli. Guguroli, hindi ko na kaya. Guroli. Kung talaga hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Sige, pwede ka na dito. Pwede mong buksan muna ang ilaw? Buksan ang ilaw. Pwede bang huwag na lang buksan ang ilaw? Kung hindi mo bubuksan ang ilaw, hindi ako makakita. Pero kung bubuksan mo ang ilaw, hindi ako sanay. Sige, hahawakan ko na lang. Salamat, Teacher Lee. Bakit ka bumaba? Ako'y pupunta sa banyo. Siyempre, bababa ako sa kama. Pupunta sa banyo. Kung hindi, bakit ko pa sasabihang buksan mo ang ilaw? Ako akala ko. Akala mo, Wala, akala ko lang pupunta ka sa banyo. Sige, punta ka na. ang kalat ko. Kanina, akala ni Xiaoyu. Ipinikit pa niya ang mga mata niya. Hay naku. Natulog na. Xiaoye, bakit ikaw lang? Nasaan ang boyfriend mo? Tita, maaga akong nagising. Bumili ako ng kaunting almusal para sa inyo. Salamat sa pagtanggap sa amin. May gagawin pa ako, uwi na muna ako. Abala siya sa trabaho. Kailangan na naming umalis. Ako muna magpapaandar ng kotse. Paalam. Xiaoyu, Sabihin mo sa akin ng totoo, ikaw at itong si Lauli. talaga bang kayo? Bakit hindi siya ang boyfriend ko? Akala mo ba bulag ang nanay mo? Wala akong nakikita. Ikaw at si Lauli, saang parte kayo magkatulad?
Mukhang magkasintahan. Kagabi. Hindi rin kayo natulog ng magkasama, di ba? Hoy, sasabihin ko sa iyo, kahit ano pa ang relasyon ninyo, tunay man o hindi, sa tingin ko itong si Lauli. Ay mayaman. Kaya, mag-isip ka na ng paraan. Para pakasalan siya, para makapagpahinga naman ako ng kaunti. Kung hindi, ipapakasal kita. Kay Wang Danyu sa kapitbahay. Sige, manaiintindihan ko. Kaya, mag-isip ka na ng paraan para pakasalan siya. Kung hindi. Ipapakasal kita kay Wang Danyu sa kapitbahay. Kung ipapakasal ako kay Wang Danyu, tapos na ang buhay ko. Hindi pwede. Ayoko mamuhay ng ganoong klaseng buhay. Hoy ate, may oras ka ba ngayon? Ate, dumating ka na. Wow, bumili ka ng kotse. Nagastos ko ng ilang daang libo. Ilang daang libo. Ang yaman mo na ngayon. Mula ngayon, taga Binjang City na ang ete mo. Ano ang ibig sabihin yan? Kahapon, bumili ako ng bahay. Hindi naman kalakihan. Mga 2 milyon. Paano ka kumita ng ganoong kalaking pera? Anong pagkakakitaan? Nakipagrelasyon ako sa boss ko. Naalala ko, noong huli ko siyang nakita, may asawa siya. Naghiwalay na sila. Hindi PA naman. E di, Tama ka. Ako yung kabit na hindi pwedeng ipakilala. hindi ate, hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala yun, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Sa panahon ngayon, mas nakakahiya ang mahirap kaysa sa pokpok. Oo nga pala, bakit Montag ako pinatawag? Hindi pa ba assistant lang ang trabaho mo? Kung gusto mong magtagumpay sa syudad, hindi pwedeng ganyan lang. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon, magpakita ka. Ate, gusto kong manatili dito sa lungsod, paano ba? Ako dapat magpakita. Pwede mo ba akong bigyan ng payo? Si Professor Lee, isang middle-aged na sawi sa pag-ibig. At isa ring istrikto at matandang isip na intelektual. Sa ganyang klase ng tao, kailangan mong unang magpakita ng interes. Pero sa tamang oras, kailangan mong magpanggap na nahihiya o nahihiyain. Para siya ang mag-initiate at itulak ka, ganon. Para magkaroon siya ng guilt sa'yo. At mas malalim ang guilt niya. Mas malaki ang babayaran niya sa'yo. Paano ko gagawin yun? Madali lang. Magdamit ka ng sexy. Humanap ka ng pagkakataon para makainom kayo. Alam mo naman, pag lasing, nagiging malibog. Pag medyo lasing na siya, natural na lang mangyayari ang lahat. Xiao Yu, ano tong ginagawa mo? Guro Lee, maraming salamat sa tulong mo noong isang araw, kundi nahuli na sana ako ng nanay ko. Anong salamat? Hindi ba kuya mo ako? Siyempre, alagaan kita. Kaya, bilang pasasalamat sa kuya ko, espesyal ako. Bumili ng alak. Kahit hindi ito mamahalin, sana huwag mong ipagkait. Mahina ako uminom. Baka kasi masyadong mura ito. Kaya ayaw mong inumin. Pero, ito na ang pinakamahaling kaya kong bilhin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sige, inom na ako, okay. Sasaluhan ko na po.
Xiao Yu, mukhang may problema ka. Ano ba yon? Sabihin mo na. Ako. Wala. Mukha mo pa lang, alam kong may dinadala ka. Kung ituturing mo pa rin akong kuya mo, sabihin mo na. Baka matulungan pa kita. Huwag kang magpakadri pagdating ng oras. Huwag puro inuman lang. Kailangan mong i-steer ang vibe. Papunta sa direksyon na yon. Paano, Esther? Una, matuto kang magdrama. Magdrama? Oo. Pagkatapos, magpakatotoo ka habang lasing. I-exagerate Montag kung gaano kakavava. Yung mga middle-aged na lalaking. Broken-hearted. Siguradong maawa sa'yo. Kapag naawa na siya sa'yo, kalahati na lang. Ang layo mo sa goal mo. Kaya ko ba magdrama? Ono ba alam mo? Sugapang tatay, may sakit na nanay. Nag-aral na kapatid, sira-sirang pamilya, walang lalaking. Hindi nabibiktima na yan. Wala naman talagang malaking problema. Feeling ko lang. Swerte ko talaga na nakilala kayo. Noong bata ako. Mahihirap kami. Maaga namatay ang tatay ko. Tapos hindi naman ako mahal ng nanay ko. Ngayong nagkaroon na ako ng stable na trabaho. Pinakasalan niya ako. Kay Wang Danyu sa kapitbahay. Ang sama naman ng nanay mo. Hindi ko siya sinisisi. Nag-isa niya akong pinalaki. Mahirap talaga yun. Pero nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakabalik. Siguro, ito talaga ang kapalaran ko. Bakit may mga magulang na ganoon? Kuya Lee, kung may anak kang babae, papayag ka bang gawin niya? Ang mga bagay na ayaw niya, Kung anak kita, protektado ka sigurado. Kuya Lee, kayo talaga ang pinakamabait na tao na nakilala ko sa mundo. Sayang lang, itong blind date, pwede mong iwasan ngayon. Pero hindi sa susunod. Kung talagang ipapakasal ka ng nanay mo, ano ang gagawin mo? Hindi talaga ako magpapakasal sa taong hindi ko gusto. Kung pipilitin niya ako, mas pipiliin kong mag-alaga sa iyo habang buhay. Ano? Mag-alaga sa akin? Sir Lee, kayo ang pinakamabait na tao sa mundo na nakilala ko. Masaya akong mag-alaga sa iyo habang buhay. Matanda na ako. Kung mag-aalaga ka sa akin habang buhay, masasayang lang ang buhay mo. Huwag niyo pong ganoon sabihin. Para sa akin, kayo ay isang napaka-espesyal na tao. SP Special. Ang galing mo, may talino, may talento, at ang bait-bait mo pa. Yung panahong kasama kita, yun ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Sayang nga lang. Anong sayang? Kung mas maaga sana kitang nakilala, isang babaeng naintindihan ako. Hindi sana ako nagalit. Nang ilang taon kay Ate May. Sabi nila, takot ang babae sa maling mapapangasawa, pero sino bang lalaki ang hindi gustong magkaroon ng mabuting asawa? Hindi ba mabuting asawa si Ate May? Mabuting asawa. Ni minsan, hindi niya inisip ang nararamdaman ko. Wala siyang pagmamahal sa akin, gusto lang niya. Nasumikat siya sa tulong ko. Simulan mo lang ang usapan, painumin mo ng ilang baso. Maalala niya ang mga masasakit, di mo na kailangang mag-udyok. Siya na mismo ang maglalasing. Paglasing na siya, yan na ang pagkakataon mo. Bakit ubos na ang alak? May alak pa ba? Guro Lee, tama na po. Ang dami niyo nang nainom. Ngayong gabi, Lenny. Ano yan? Halika, tuloy pa tayo. Guro Lee, lasing na po kayo. Samahan ko na kayong umakyat sa kwarto. Teka, makakatayo ka pa ba? Ingat, ingat. Guro Lee, ingat po. Dahan-dahan po. Ingat, upo ka muna. Dahan-dahan, upo. Pasensya na po Guro Lee kanina. Hindi ko kayo nahawakan ng maayos. Xiao Yu. Okay lang.
Gabi na, umuwi ka na't magpahinga. Paano naman pwedeng ganon? Guro Lee, lasing na po kayo. Sa kalagayan niyo po, hindi ako mapapanatag. Hayaan niyo po, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Huwag. Okay lang po, trabaho ko to. Tulungan ko na kayong maghubad. Guro Lee, Xiao Yu. Guro Lee, ako na po, lulutuan ko kayo ng pang-alis ng lasing. Ano NG ginagawa ninyo? Naku, maaga pala ang uwi. Bakit ang aga-aga mo pang umuwi? May kukunin lang ako. Hindi ko kayo nakita, kaya pumunta ako para tingnan. Gusto mo bang makakita ng mga hindi magandang eksena? Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba maintindihan? Mga intellectual tayong lahat dito. Si Xiao Yu ay katulong mo pero palagi kang nagdududa. Marumi ang iniisip mo. Marumi ba ang isip ko o may nangyayari talaga sa inyong dalawa? Ngayon lang ako maagang umuwi. Kung mas huli pa ako, baka may masaksihan pa akong ibang bagay. Ate May, bakit mo naman nasabi yan? Wala naman. Lasing lang si Gili, kaya niluto ko lang siya ng sabaw pampagising. Lasing? Nag-inuman kayong mag-isa. Ang saya-saya ninyo pala. Sumei, ikaw hindi ka maintindihan. Lauli, kung ayaw mo na, sabihin mo na agad. Huwag mo akong lokohin ng mga pakulo mong yan. Xiao Yu. Pasensya na, nakakahiya ang nangyari. Ayos lang, Gili. Ako, luluto ako ng sabaw pampagising mo. Ano ba ang nangyari? Ikaw mismo ang nagsabi noon. Kapag dinala ko na si Song Yui sa bahay, tiyak na hindi makakapigil si Laoli. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari sa kanila. Hindi naman, yan madali. Kailangan hintayin ang tamang panahon. Paano ako hindi mag-alala? Bakit mo ikaw sinisigawan? Magpartner lang tayo sa trabaho. Akala Montag ba tauhan Montag ako? Yang Tsue, ganyan ba ang pagtrato mo sa trabaho? Akala mo ba, lahat katulad mo, Professor Su, na ang galing mang-akit ng lalaki? Isa lang kaway. Naloko Montag na si Laoli. Ikaf, sumay. Huwag mong kalimutan kung paano ka umabot sa kinaroroonan mo ngayon. Ano ba ang pinagmamalaki mo rito? Sige na, hindi na kita kakausapin. Pero itong bagay na ito, kailangang maayos agad. Kapag nakuha ko na ang pera sa demolisyon, hindi ka mawawalan. Sana noon Montag pa sinabi. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Kayat baboy man yan. Mapapaungol ko si Laoli sa kasyahan. Sabi nila, takot ang babae sa maling mapapangasawa. Pero, sino bang lalaki ang ayaw ng mabuting asawa? Muntik na ako magtagumpay. Hoy, Xiao Yui, gusto mo bang tumira sa probinsya habang buhay? ako ayoko. Pero, Huwag ng pero. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Zwoten Montag ang Bluetooth earphones. Mula ngayon, sundin mo ang sasabihin ko. Gagawin mo ang lahat ng utos ko. CJ, Ate Yang Tsui, suot ko na. Ngayon, isuot mo ang damit na binigay ko sa'yo noon. Ano yan? Suot mo na yan agad. CJ.
Teacher Lai, Xiao Yu, gusto kong bumuhit ng portrait. Pwede ka bang maging modelo ko? Huwag mong payagan, pasuyuin mo siya ng konti. Ano ng problema? May gagawin ka ba? natatakot ako baka hindi ko magawa ng maayos. Ipakita mo ang katawan mo sa kanya. Teacher Lai. Ganito ba? Pwede na. Ganito na lang, sumama ka sa akin. Ngayon na. Halika. Dahan-dahan. Teacher Lee, mag-uumpisa na ba tayo ngayon? Humanap ka ng komportableng pwesto. Tumayo ka, umupo o humiga, okay lang. May sofa sa likod bahay, doon siya humiga. Xiao Yu. Pwede ka bang humigan gayon? Kung pwede, humiga ka sa harap niya. Meron, pero ako kasi. Xiao Yu. Kanino ka nagsasalita? Wala, medyo kinakabahan lang ako kaya. Normal lang ang kabahan sa una, pero huwag kang mag-alala. Matatapos ako agad. Buti na lang, kinabahan ako. Hoy, Napanood mo ba ang Titanic? Si Jack K. Rose. Habang nagpipinta, humiga ka sa posisyon ni Rose. Hintayin Montag. Teacher Lee, handa na ako, pwede nang umpisahan. Sige, umpisahan ko na. Xiao Yu, tapos na ang drawing, halika't tingnan mo. Ang bilis naman, tapos na. Ay, Xiao Yu, anong nangyari? ako, Xiao Yu, ano ba yan? Magsalita ka. namanhid ang paa ko. Matagal kang humiga, normal lang na manhid ang paa. Tapos na ang drawing, halika't tingnan mo. Dahan-dahan ka. Purihin mo siya ng todo, sabihin mo kung gaano kaswerte maging babae niya. Teacher Lee, ang galing mo talaga. Nagawa mo. Gawing napakaganda at napakasexy ko sa drawing. Nahihiya na akong aminin na ako yon. Hindi magaling ang pagguhit ko, maganda ka talaga. At ang sexy-sexy mo pa. Ipagpatuloy mo ang papuri sa kanya, mas matindi mas mabuti, Jilly. Tulad mo na napakagaling sa pagguhit, mabuti pa ang ugali. At napakabait at mapag-alalang lalaki, kung asawa kita. Siguradong napakasaya ko. Xiao Yu, makakahanap ka talaga ng kaligayahan. Kung talagang hindi kaya, huwag na lang. At saka, Wala. Walang tapang na duwag, Xiao Yui, sundan mo ang tagumpay. Hindi matuwag yung kami. Yee Lee, Ano yon? pwede mo ba akong turuan mag-drawing? Sige, halika. Umupo ka muna. Gumuhit ka muna ng kahit ano para makita ko. CJ. Ili, ganito ba? Mahina ang kamay mo, kailangan mong maglakas-lakas ng konti. Tapos dapat mas matigas, tapos mas mabilis. Ganito ba katigas? Easily, tingnan mo maganda ba ang drawing ko?
Napakagaling sa edad mo, nakakaguhit ka ng ganito kaganda. Isa ka sa 1,000. Siyempre, dahil magaling magturo ang guro. Isang aral kay Ili, mas maganda pa kaysa 3 taon sa iba. Mas magaling pa. Siyempre naman. Si Sumi noon dahil sa gabay ko. Kung hindi siya, Ano? wala. Si Xiao Yue, pagod na ako ng konti. Uwi muna ako para magpahinga. Yili. Xiao Yui, nagpahinga na siya, Xiao Yu. Magsalita ka. Ek. Hindi ko alam kung bakit, bigla na lang si Ili. Nagsabing pagod siya at kailangan magpahinga. Eh bakit nakatayo ka lang diyan? Pupunta siyang magpahinga. Puntahan mo at magpa-massage at magpa-foot spa ka. Kailangan pa ba kitang turuan? Pupunta na ako agad. Ili, tulad mo na napakagaling sa pagguhit, mabuti pa ang ugali. At napakabait at mapag-alalang lalaki kung asawa kita. Napakasaya ko siguro. Kung talagang hindi mo na mapigilan. Halika na. Sino yon? Ili, ako ito. Pwede ba akong pumasok? Ano nang ginagawa niya rito sa kwarto ko? Pasok ka. Xiao Yu. Anong ginagawa mo? Guro Li. Dahil sa pagtuturo mo sa akin ng pagpipinta, kaya ka nahihirapan. Tulungan kitang maghugas ng paa. Hugas na pa. Huwag, ako na lang, ako na. Okay lang, kaya ko to. Kumusta? Masarap na ngayon, di ba? Masarap. Xiao Yu, salamat sa pagiging modelo ko. At sa paghugas ng paa ko. Kung hindi dahil sa pagtulong mo sa akin, hindi ka sana napapagod. Dapat lang natulungan kita. Xiao Yu, ang bait at alaga mo. Swerte ng magiging asawa mo balang araw. Ayaw kong umuwit mag-asawa sa probinsya, pero sa lungsod. Sino ang magkakagusto sa akin? Guro Li, kung di kayo naiinis, bakit di na lang ako? Sumunod sa inyo palagi. Sumunod sa akin. Ako ang bahala sa inyo, kayo naman ang magtuturo sa akin ng pagpipinta. Basta, kapag may oras kayo, makipag-usap lang sa akin. Ito, Ayaw nyo dahil ba kay Ate May? anong kinalaman niya sa atin? Sige, usapan na to. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Kapag may nang-api sa'yo, ako ang sasalo. Tutu, ang galing naman. Pero si Atmi, Huwag mo alalahanin, kausapin ko siya. huwag ako na lang. Ito, ayokong magkagulo kayo dahil sa akin. Masama yon. Ako pa rin ang ama ng tahanan. May karapatan pa rin ako. Talaga? Ang galing. Guro Li, hindi ako magaling magsalita. Kapag may nasabi akong mali, huwag kayong magalit. Huwag kang mahiya, sabihin mo lang. Talaga? Sabihin mo. Kung hindi kayo kasal, siguradong laligawan ko kayo. Gagawin ko ang lahat ng sabihin nyo. Ganito rin ba ang iniisip nyo? Palagi akong may gusto sa mas matanda sa akin. At saka, ang galing-galing nyo at maalaga pa. Laoli, wala akong gana. Umuwi ka na sa kwarto mo. Ako. Pagod na ako. Umalis ka na ngayon. Teacher Lai. Mali ba ulit ang sinabi ko kanina? Pasensya na. Hindi na ako ulit. Ako, Xiao Yu, masakit na. Sige na. Tapos na. Ang galing mo. Ganito kazaya. Dapat isama mo pamilya at kaibigan mo. Ikaw talaga ang bihasa. Ma. Zilaoli. May ibang babae ang anak mo.
ma, nahuli kong may iba si Laoli. Punta karito agad. Hindi ko na kaya. Inapi na naman ang anak ko, ma. Nasaan si Lydian at ang babaeng yun? Dalhin mo kami sa kanya. Hindi na dapat ito. Matanda na siya. Nag-asawa pa sa labas. Nakakahiya sa pamilya. Bienan, huwag kang mag-alala. Baka may malaking pagkakamali. Nahuli na nga, may pagkakamali pa. Wala nang pag-usapan. Bigyan mo kami ng paliwanag. Tama. May iba na ang anak mo. Pero ang anak ko, ilang taon na sa kanya. Paano na siya mabubuhay? Tigil na. Hanapin natin siya. Kung may ebidensya, palayasin natin siya ng walang dala. Tama. Walang makukuha. Si, tara na. Ano BA 2? Bilis. Umalis ka diyan. Teacher Lai. Huwag ganyan. Nakakadiri. Matanda na kayo. May sasabihin pa ba kayo? Ano, Xiao Yu, kaya mo pa? Sige, sino ang takot? Tatay, tulungan Montag ako. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito AKO. Walang makakapang-api sa anak ko. Umalis ka. Hoy, Tatay, ma, bakit kayo nandito? Ano ginagawa ninyo? Matanda ka na, wala ka pa rin kinaugalian. Wala talaga. tatay, kakagawa ko lang ng painting. Nagpapahinga lang. Biglaan kayong dumating. Hindi ako handa. Ano nangyari? Ang bilis-bilis mo kaming tinawag. Tingnan mo lang ang manugang mo dito. Naglalaro ng baraha. Friede BA, mas seryosohin Montag naman. Abala kami lahat. Xiao Mai, hindi ka na bata. Bakit ganito ang pag-asa mo? Wala talagang katiyakan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam. Hindi mo alam, pero pinatawag mo kami? Ang mukha namin. Napahiya mo na. Mali, may problema talaga dito. Masakit. Pasensya na. Napaaga ako. Ako na. Guro Lee, ano nang nangyari sa'yo? Hindi, dati naman normal lang ang pagdikit natin. Minsan may maliliit na galaw pero ngayon ikaw ang nanguna. O baka naman simula pa lang plano mo na. Unti-unti akong iligaw. Ako, wala akong ganoon. Nagsisinungaling ka pa. Sabihin mo, ano ba talaga? Pasensya na, Guro Lee, ako. Akala ko nakakilala ako ng taong tunay na nakakaintindi sa akin, hindi pala. Ako lang pala ang nag-isip ng kung ano. Sino ang nag-utos sa'yo? Pakita mo sa akin. Siya pala. Kaya pala simulat sa pool. Isang plano lang pala ito. Ano nang sinasabi mo, Guro Lee? Katulad ko lang siya. Isang katulong mula sa probinsya. Katulong. Dati siyang sekretarya ni Sumei. Niligawan pa ako, pinalayas ko. Paano nangyari yon? Kaya pala. Pinahanap ka niyang Sui para akitin ako. Kunin ang ebidensya ng pangangaliwa ko. Para mapalayas ako ng walang dala. Sumei, ang tigas ng puso mo. Ano ang gagawin natin? Kung gagawin niya to, huwag niyang sisihin ang sarili niya. Sumei, anong nangyari? Bakit nandito ang mga kamag-anak? Ako, sabihin mo, bakit hindi ka nagsasalita? Ang daldal mo, ngayon ka pa tumahimik. Nakakahiya talaga. Hoy, biyanan, nandito na kayo. Umalis na kayo baguhan. Wala akong gana. Hoy, ingat sa pag-alis. Xiao Mei, alam kong hindi maganda ang relasyon ninyo. Pero kahit anong mangyari, huwag kang magsinungaling. Asawa mo pa yan, tapos, sa harapan ng ganito karami. Mga kamag-anak at kaibigan. Sumei, kung wala ang anak ko,
May narating kakayan gayon? Ha? Dapat alam Montag. Ang posisyon mo, kung ayaw mong maging manugang ng pamilya Lee, umalis ka na ngayon din. Sage, umalis na rin tayo. Ang problema ninyo, kayo na ang mag-ayos. Sumi, hindi ba dapat may paliwanag ka sa akin? Anong paliwanag? Wala namang dapat ipaliwanag. Huwag kang magulo dito. Wala kang kwenta. Dumating ka kasama ang maraming kamag-anak, galit na galit sa kwarto ko. Anong balak mo? Ngayon, ganyan ang nangyari, masaya ka na. Kasalanan ka OBA yan? Kung talagang wala kayong ginagawa, ganyan ba ako? Ate May, naglalaro lang kami ng baraha. Tumahimik ka. Huwag mong kalimutan, assistant mo ako. Parang wala sa tenga ang sinasabi ko sa'yo. Bata ka pa, di mo dapat tularan ang pagiging kabit. Paano mo nasabi yan? Kahit assistant mo si Xiaoyu, di siya mas mababa sa'yo. Di siya mas mababa, gusto niyang mauna sa akin. Ikaw, Ganyan ang suot mo, parang nasa kalye ka. tumahimik ka. Kalayaan ng babae ang magdamit. Ganyan ang suot ni Xiaoyu dahil modelo niya ako. Kaya ganyan ang suot niya. Alam na modelo siya, kung hindi, akala mo. Nang akit siya. Ikaw, Ano? Ay, naiinggit ka? ikaw wala kang katuturan. Ako ang walang katuturan. Siege, di kita kakausapin. Bukas, tatanggalin ko siya. Guro Lee, ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayon, huwag muna tayong gumawa ng anuman. Hintayin lang nating magpakita siya ng tunay na kulay. Nakakagalit. Ang bilis, may balita na agad. Anong balita? Puntahan mo agad at tanungin mo si Songyu. Ano ba talaga ang nangyari? Ganito na, bakit? Wala pa ring nangyari. Huwag kang magsalita, puntahan mo na. Siege, yang Sue, binabalan kita. Makingat ka. Pagdating sa usapin ng demolisyon, kapag nalaman ni Laoli at naghanda siya, kung di ko makuha ang pera, magdudusa ka rin. Sumi, ang tuso mo. Para sa pera ng demolisyon. Naghahanap ka pa ng babae para sa asawa mo. Laoli, ikaf. Sa mga taon ng pagsasama natin, wala akong konsensya. Wala akong ginawang mali sa'yo, pero ikaw. Pera ko lang ang iniisip mo. Anong sinasabi mo? Dahil mag-asawa tayo, gusto kong bigyan ka ng respeto. Pero kung hindi mo aminin, huwag kang magalit kung Huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Kung wala kang ibang sasabihin, umalis ka na. Gusto kong magpahinga. Ate May, kahit wala ng pagmamahala sa pagitan mo. At ni Sir Lee, hindi mo naman dapat. Zino kabia? Wala kang karapatang magsalita dito. Bilang assistant ko, malapit ka sa asawa ko. Tapos ako pa ang sasabihan mo. tama na. Laoli, kung ayaw mo na, hiwalayan na lang tayo. Huwag kang maghanap ng gulo. Ako ang naghahanap ng gulo. Kanina, kausap ko si Yang Sui sa telepono. Narinig ko lahat. Magpapanggap ka pa ba? Ikaf. Noong magkasama pa tayo, alam ko na yan. Pero hindi ako nagsalita. Tinulungan kitang maging sikat. Pinagkakitaan kita. Ito ba ang kapalit? Sino ang may gusto sa mga basura mo? Pera ang gusto ko. Maraming pera. Meron kabia? Kung hindi mo ako mabibigyan, maghahanap ako ng paraan. Ayokong makipagtalo. Mga edukado tayo. Bigyan natin ng respeto ang isa't isa. Maghiwalay na tayo. Umalis ka ng walang dala. Bakit ako alis ng walang dala? Dahil lang SA. Narinig Montag? Walang ebidensya. Hindi yan paniniwalaan ng hukom. Ako ang magpapatunay. Malapit kayong dalawa. Walang saysay ang testimonya mo. Nababaliw ka na. Nababaliw na ako. Gusto kong. Ako lang ang makinabang sa bayad sa lupa. Anong magagawa mo? Sabi ka OSIO. Kung wala kang ebidensya, kahit hiwalayan tayo ngayon, ang bayad. HTPRin tayo. Sige, gusto mo ng ebidensya. Tingnan mo ito. Paano ito nangyari? Para makuha ang ari-arian, pinahanap mo ang asawa mo. Ng masamang gawain. Kapag ipinakita ko ito. Video sa korte, ano ang hatol ng hukom? Ako. Ano ka? Kanina ang yabang mo. Sige, magsalita ka pa. Ipapatuloy mo. Lauli, hindi totoo yan. Nagmamadali lang ako. Hindi totoo. Pinilit mo si Yang Su na impluensyahan si Xiaoyu. Hindi ba ito mali siya? Nagplano ka na pala ng matagal.
Gusto mo akong palayasin ng walang dala para makasayo lahat ng pera mula sa demolisyon. Mali rin ba ito? Lauli, huwag ganyan. Ilang taon na tayong mag-asawa. Isipin mo na lang ang pagmamahal natin bilang mag-asawa. Isang araw na pagsasama, daang araw na pagmamahalan. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Alam kong nagkamali ako. Sumi. Sa lahat ng taon nating pagsasama. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong ugali. Napakasama mong tao. Gusto mong maghiwalay? Sige, hiwalay na tayo ngayon din. Pero ang lalabas ng walang dala ay hindi ako, kundi ikaw. Hindi ako pwedeng makipaghiwalay. Hindi ba matagal mo nang gustong makipaghiwalay? Bakit ngayon nagpapanggap ka pa? Para kanino ka nagpapakita ng ganyan? Lauli, mahal, pakios lang. Dahil SA. Maraming taon nating pagsasama, patawarin mo na ako. Hindi dahil alam mong nagkamali ka, kundi alam mong mabibisto na ang plano mo. Malapit nang mawala ang lahat, malapit ka nang mabankrupt. At mapalaya sa bahay na ito. Hindi. Wala akong ginawa, wala talaga. Pakios lang. Bitawan mo na. Hanggang dito na lang ang ating pagsasama. Mapakadignidad ka naman. Mag-iwan ka man lang ng magandang alaala sa isa't isa. Sa lahat ng taon nating pagsasama, wala ka bang kahit kaunting awa na naiwan para sa akin? Dahil na mag-asawa tayo, kaya pinapalayas kitang walang dala. Kung hindi, isasakdal kita. Ang galing mo talaga, Lee. Ano pa ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na lahat ngayon din. Talo na ako sa laban na ito. Pumapayag ako sa hiwalayan. At pumapayag na lumabas ng walang dala. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi ito ang katapusan para sa atin. Hindi kita palalampasin ito. Galing mo talaga, Yili. Kung may lakas ka ng loob na gawin ito, huwag kang magtaka kung magiging malupit ang pakikitungo ko sa'yo. Ngayon, hinihintay ko na lang na magkamali ka. Anong galing? Wala yon. Nasa kalagitnaan na ng buhay, ngunit nag-isa na lang ang natira sa akin. Isang bigong lalaki ang narito. Yili, wag naman pong ganyan ang sabihin ninyo. Nandito naman ako para sa inyo. Kapag nagpipinta kayo, pwede akong maging modelo ninyo. Kapag napapagod kayo, masahehan ko kayo at makikipag-usap sa inyo. Xiao Yu. Yili. Alam kong hindi ko dapat kayo nilinlang. Ngunit naiintindihan nyo ba? Para sa mga babaeng tulad naming mahirap ang pinanggalingan. Kung hindi kami magsisikap ng gusto, hindi kami aasenso sa buhay. Sa buhay na ito, wala talagang pag-asa. Pero totoo ang nararamdaman ko sa inyo. Totoong totoo. Nababago ang puso ng tao. Hindi ako magbabago, Teacher Lee. Noong bata pa ako, palagi akong sinasaktan ng nanay ko. Sa buong mundo, kayo lang ang maaasahan ko. Huwag niyo po akong iiwan. Xiao Yu, alam mo ba kung kanino ka kamukha ngayon? Si Atmi ba? Pero iba ako kay Ate May. Ako, Bigyan kita ng regalo. Teacher Lai. Pasensya na, Teacher Lee. Sana kung hindi ganito ang pagkakilala natin sa isa't isa. Teacher Lai. Xiao Yu, ito para sa'yo. Teacher Lai, ito. Wala na akong ibang maibibigay. Ang larawang ito para sa'yo na. Para may alaala ka. Teacher Lai. Xiao Yu, tandaan mo ang makakatulong sa'yo. Ikaw lang. Sa ganitong paraan, ikaw talaga ang ikaw. Kung hindi, palagi kang magiging tagasunod ng iba. Naiintindihan ko. Salamat, Teacher Lee. Sana mas maaga kitang nakilala, isang babaeng lubos kang nakakaintindi sa akin. Hindi sana ako nagalit ng ganito katagal. Kay Atmi. Napakagaling. Sa edad mo, ganyan kagaling magpinta. Isa ka na sa libo. Siyempre, dahil magaling ang guro. Teacher Lai. Nandito na po kayo. Ang kasal na patay na 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, tuluyan ko ng inilibing.
Kaya natupad din ang hangarin mo. Siguro, Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat kayo nilinlang. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Bilang tao, dapat tayong maging tapat at matino. Huwag gumawa ng mga maling paraan para hindi ako maligaw. masaya ako sa naiisip mo. May talino ka talaga. Basta magsumikap ka. Magtatagumpay ka. Talaga? Salamat, Teacher Lee. Salamat sa pag-aalaga niyo sa akin. Kung ganun, Teka. Ito ang bayad mo bilang modelo. Tanggapin mo. hindi ko ito pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na. Ang password, 6 na 6. Salamat. Paalam. Kakagraduate ko lang, wala pang oportunidad. Ganito talaga ang lipunan, kung magkano ang gusto mong makuha. Ganon din ang kailangan mong ibigay. Kung ituturing mo pa rin akong kuya mo, sabihin mo sa akin. Baka sakaling matulungan pa kita. Ayaw kong bumalik sa probinsya para magpakasal, pero sa mga tagalungsod naman. Sino ba ang may gusto sa akin? Ginoong Lee. Kung talagang hindi mo na mapigilan, Sige, hahawakan ko na lang. salamat, Ginoong Lee. Sumi, anong ginagawa mo? Nakakatakot ka. Nanakaw ka. Anong nako? Kahit diborsyado na tayo, pero matagal na akong sumunod sa'yo. Anong masama kung kukuha ako ng ilang painting? Huwag kang magdrama sa akin. Nung tayo'y nagdiborsyo, malinaw na nahati na ang mga ari-arian. Pagbalik mo sa gallery para kumuha ng painting, nananakaw ka na. Siege, Isumbong Montag ako. Para makita ng lahat kung gaano ka kawalang hiyaan, pinabayaan mo ang asawa mong ilang taon. Walang dala-dala. Ngayon, kahit ilang painting lang, ayaw mo pang ibigay. Ikaw, wala kang katuturan. Tama, wala akong katuturan. Magsumbong ka ngayon. O hayaan mo akong umalis. Ikaw, nawalan ka ng hiya. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Wala nang bakas ng pagiging edukado. Kung bakit ako nagkaganito, dahil yan sa'yo. Kung hindi dahil sa mga iniisip mo, may mangyayari bang ganito? Salamat sa mga painting na ito. Sabi ko bang ibibigay ko sa'yo? Lee, talagang ganyan ka kababaf? Tigilan mo yan. Iwan mo yan. O tatawag ako ng pulis. Lee, ikaf. Tingnan ninyo, si Lydian, ang pintor. May babae sa labas, pinilit ang asawa niyang umalis ng walang dala. Ngayon, kahit ilang painting lang, ayaw pang ibigay. Magpapulis PA. Grabe naman, yan. Matagal bago nagkakilala. Mas matagal bago naging mag-asawa. Kahit diborsyado na, hindi naman kailangang ganyan. Sa edad niyang yan, pinilit ang asawang magdiborsyo. Siguradong may iba. Nakakapal pa na mukhang tawaging maestro. Mga lalaki, wala talagang mabuti. Sumi, ikaw. Laoli, ano ang nangyari? Lauli, itong bagay na ito, kailangan itong maingat na asikasuhin. Kung kumalat ito, masama sa pangalan mo. Kaya ngayon, hayaan mo akong kunin ang mga larawang ito. Tapos na ito. Kung hindi, walang magiging maayos sa lahat. Hello, may nagnanakaw dito. Laoli. Seryoso ka bang makikipag-away sa akin? Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa'yo. Pag-isipan mong mabuti. Nandyan pa ang posisyon mo, ang karera mo. Kung magpapatuloy ito, ikaw ang talagang mawawala ng lahat. Ako. Nasa iyo ang pagpili. Kung paano ka pipili, bahala ka. Sumi, hindi naman masama ang trato sa iyo ni Laoli sa mga nakaraang taon. Kung magpapatuloy pa ito, wala itong magandang maidudulot sa inyong dalawa. Umalis ka na lang.
Pag-isipan mong mabuti. Malapit nang gibain ang gallery. Kahit na si Laoli. Ay masiraan ang pangalan, hindi siya magkukulang sa buhay. Pero ikaw, Ako. Sage, Lauli, huwag kang magsisisi. ayos na, umalis na kayong lahat. Ano ba tong nangyayari? Lauli, ang yabang-yabang mo naman. Matagumpay sa karera, may demolisyon, may diborsyo. Ang ganda-ganda nun. Iba, hinihiling panggayan. Tama. Ang magandang buhay mo ay nagsisimula pa lang. Tagumpay, kayamanan, kaluwagan. Yan ang. Pangarap na buhay ng lahat. Matapos ang lahat ng nangyari, wala na akong gana. Sige na, kayong dalawa. Uwi na muna kayo. Laoli, Ikaf. Ay, Sige, uwi na muna kami. Laoli, wala akong gana. Umuwi ka na sa kwarto mo. Wala subas ako. Gusto kong. Ako lang ang kumuha ng pera sa demolisyon. Anon gayon? Ano ang nangyari kay Xiaoyu? Guroli, Xiaoyu, ano ang nangyari sa'yo? Lidian. Bigyan mo ako ng 5 milyon. Kung hindi. Handa ka nang maglibing kay Songyu. Sumei, krimen ang ginagawa mo. Tumigil ka sa kakausap. Dalhin mo agad ang pera sa abandoned building sa East Suburb. Grabe, tunay na baliw. Ano sa palagay mo, ililigtas ka kaya ng iyong guroli? ate, pakawalan mo na ako. Wala akong kinalaman dito. At alam na ni Guroli na pinagsabuatan ninyo ako. Hindi nga ako papansinin sa mga bagay na niloko ko sa kanya. Pakawalan mo na ako. Hindi naman sigurado yan. May nakaramdaman rin si Laoli SIO. Gaano ka katiyak dito? Paano kung si Lauli ay talagang magreklamo? Makukulong tayo. Natatakot ako. PAKO hindi matatakot? Bata PA ako. Basta't magsikap ako. Mahirapan ba akong makahanap ng mayamang lalaki? Tumahimik ka. Sinasabi mo ba na ako ay matanda na at walang kukuha sa akin? Hindi ko yan sinabi. Ikaw ang nagsabi. Huwag kang mag-alala. Mabait ang puso ni Laoli. Tiyak na magpapadala siya ng pera. Pagdating NG pera, hati tayo. Mahigit 2 milyon yon. Hindi mo ba gusto? Sige nanga. Ako. Lalabas muna ako. Guroli, kasama kaon gayon si Sumay. Ayokong magkasala. Basta't bigyan mo lang ako ng 2 milyon. Ililigtas ko si Xiaoyu. Yang Sui, sigurado ka ba talaga? Kami lang ni Sumei ang nandito ngayon. Basta't pumayak ka. Pagbalik ko, papatayuin ko si Sumei. Sige, Yang Su. Basta't mailigtas mo si Songyu. Hindi lang 2 milyon ang ibibigay ko, papalitan pa kita. Sa pwesto ni Sumi. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Magtataksil ka sa akin? Hindi. Narinig ko lahat. Niluluko montag PA ako? Oo. Driver ako sa Ipsiono. Pero ano naman gayon? Driver ako sa Ipsiono. Dapat lang naman, yon, di ba? Dapat maganda ang kinabukasan ko. Ikaw ang nag-utos na magpaligaw kay Lauli. Nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Ngayon, wala na akong trabaho. Ikaw ang sumira sa akin. Ikaw ang hindi nagawa ng maayos. Kung hindi ka nagkamali, matagumpay na tayo noon. Ikaw ang nagkamali. Kung hindi ka nagmamadaling manghuli, magdududa ba si Lauli? At ngayon, kung hindi ka nagmamadali at nagpabaya, siguradong magtatagumpay tayo. Ang balita sa demolisyon. Malapit ng yanunsyo. Pako hindi magmamadali. Pero ano ang nangyari? Wala na akong natira ngayon. Napilitan akong sumama sa'yo sa krimen. Ayokong magkasala. Gusto kong maging mabuting tao. Akala mo ba ayaw ko ring maging mabuti? Pero ano ang magagawa natin? Para sa mga tulad natin, kung gusto nating umangat, kailangan nating gamitin ang lahat ng paraan. Kung hindi, Hindi tayo magtatagumpay sa buhay. Huwag kang umiyak. Hindi kita sinisisi sa nangyari. Kapag nakuha ko na ang pera, hahanap ako ng lugar na walang nakakakilala sa akin at mamumuhay ng maayos sa natitira kong buhay.
Makukuha ba talaga natin ang pera? Sigurado. Kilala ka o si Lauli. Nasa daan na siya papunta rito. Basta tulungan Montag ako. Tiyak na makukuha natin ang pera. Pero ang perang ito, Kahit makuha ka oman. hindi ako mapapanatag habang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Mas gusto ko ang malinis na pera. Kaya. Pasensya na. Yang Sur, nababaliw ka na. Nababaliw na nga ako. Kapag nahuli kitang gayon, bayani ako. Magliligtas ako sa bayan mula sa masasama. At bibigyan pa ako ni Lauli ng 2 milyon. Nang anggarap ka. Magtutulungan lang tayo para makalaban natin si Lauli. Ikaw lang mag-isa. Hindi niya ibibigay ang pera. Basta wala ka. Makukuha ko ang pera mula sa kanya. Xiaoyu. Xiaoyu, nasaan ka? Guro Li, nandito ako. Ayos ka lang ba? Guro Li, Okay na, okay na. kung hindi ka sana kasal, ipaglalaban kita. Espesyal kang tao. Special. Matalino ka, talentado, at napakabait pa ng ugali mo. Yung panahong kasama kita, iyon ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Pinakamasaya talaga. Sa mundong ito, ikaw lang ang maaasahan ko. Huwag mo sana akong iwan. May talino ka talaga. Kung magsisikap ka, magtatagumpay ka. Xiaoyu, tandaan mo. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Sa ganito lang, ikaw ang tunay na ikaw. Kung hindi, palagi kang magiging sunod-sunuran sa iba. Samantalang nag-aaway silang dalawa, tara na, umalis na tayo. Tumigil ka. Huwag kang gumalaw. Tumigil. Ilagay ang mga kamay sa ulo. Lumuhod at huwag gumalaw. Ayos ka lang ba? Nahuli na sila. Umalis na tayo.